araw po sa inyong lahat, pero hindi po mabuting balita. Well, kakalabas lang po ng desisyon ng ICC Pretrial Chamber kung saan binasura nila ang mosyon ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan o yung tinatawag na interim release. Bilang isang kasapi po ng ICC List Council, isang profesor ng international law sa UP, sa American University at National University of Singapore, at bilang dating presidente ng Asian Society of International Law, ang aking pananaw po, ang desisyon ay mali, hindi makaturungan, at hindi makatao. Para siguro po maintindihan natin ang desisyon, himay-himayin po muna natin kung bakit sang-ayon sa hukuman, hindi dapat mabigyan ng panandali ang kalayaan si Tatay Digong. Ayan nga po ang pahayag ni Harry Roque, mga kababayan, yung person ni yan nga po yung kanyang pahayag na hindi po pinayagan ng ICC interim release ni Tatay Digong, mga kababayan. Pero higit sa lahat, maraming salamat po sa iyo, Attorney Harry Roque, na sa hindi mo pag-iwan dito sa tatay natin, si Tatay Digong, na kahit papano hindi mo siya iniwanan at sinusuportahan mo ang ating mahal na former president. Maraming salamat po, Mr. Harry Roque. Hayaan mo po, balang araw, maririnig din ng Diyos ang ating mga dasal at saloobin. Kaya wag ho tayong tumigil sa pagdadasal, mga kababayan nating Pilipino. Dahil nga po yung inihiling natin na may release, interim release ni Tatay Digong, sana maaprubahan na. Wag ho tayong mabahala at wala namang pong imposible, di ba mga kababayan? Basta tayo, andyan naman si VP Inday Sara na hindi pababayaan ng kanyang tatay, at malaki pong kumpiyansa natin na susunod na election magiging presidente po ang si Inday Sara Duterte. So ayan mga kababayan, panoorin po ulit natin yung pahayag ni Harry Roque dito sa kay Tatay Digong natin. Ang pangalawang batayan, ang pinaka-kontrobersyal. Ito ang issue na meron bang probability na tatakas si Tatay Digong kung siya ay binigyan ng panandaliang kalayaan or interim release. Bakit kontrobersyal? Dito ko po tingin, nagkamali ang hukuman. Ano po ang basihan ng pagsabi ng hukuman na merong probability na siya ay tatakas? Well, karamihan po, in fact, halos lahat ng sinabi ng hukuman ay base po sa mga sinabi ni VP Sara. Ano po yung mga sinabi niya? At saka yung ginawa ng pamilya. Well, nung inaresto raw si Tatay Digong, violent raw na nag-release ang kanyang mga kaanak. Siguro ito yung nakita nilang paninigaw ni Hanilet doon sa Villamor, no? At ang mga sinasabi ng mga statements ni VP Sara ay kasama na yung sinasabi ni VP Sara na mali ang paraan para nakuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng kanyang ama dahil hindi dumaan sa tamang proseso under Article 59 ng Rome Statute. Hindi siya hinarap sa lokal na hukuman at kinidnap ng Marcos administration para i-deliver sa hukuman. Sinabi rin ng hukuman na nag-akusa daw ang VP Sara na nagsabwata ng ICC at ang Marcos administration para nga mawala ang pinakamalaking tinik sa kagustuhan ng mga Marcos na maging Marcos forever. At ito nga si Tatay Digong. At binanggit pa na nung minsan sa labas po ng hukuman, nagsalita si VP Sara na siguro dapat itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Himay-himahin po natin kung bakit hindi sapat ito mga bagay-bagay na ito bilang basihan na meron daw probability na tatakas si Tatay Digong. Well, unang-una, natural na reaksyon niya ng Alright, let's go. Okay mga kababayan, regarding about nga dito kay Tatay Digong na pinagsasabi ng mga ICC na baka daw makatakas si Tatay Digong kung bigyan ng pansamantalang kalayaan, mga kababayan, tapos hindi na raw siya babalik, tatakas. Anak ng tokwa kayo. Masyado naman kayong judgmental, oh. Ang gusto lang ni Tatay Digong makapiling yung mga kanyang mga anak, asawa, para naman sa nalalapit na buhay, sa buhay niya na may edad na po si Tatay Digong, 80 plus na. Diyos ko, kapag narating natin yung 80 plus na yan, mga kababayan, maswerte na tayo. At mahaba pa rin ang buhay ni Tatay Digong. Maswerte, despite of naging president natin yan. Kaya mga kababayan, kaya Mr. Harry Roque, talagang
pabor kami dyan na pauwi na lang si Tatay Digong dito in humanitarian process kasi tao din tayo, tao rin sila. Imagine nila may lola't lola sila, di ba? By the way, balikan na po natin ulit yung payag mo, Mr. Harry Roque. Kidnapping or unlawful detention po talaga nangyari kay Tatay Digong dahil hindi siya dumaan sa tamang proseso sang-ayon sa Article 59 ng Rome Tama, Statute. attorney. Hindi siya Harry dumaan sa Roque. Regional Trial Court. At sa katunayan, yung pinababayaran nga po ni E.S. Medaldea ang kanyang medical bills dito sa hukuman, ang sabi pa ng ICC, hindi namin nababayaran yan dahil hindi naman kami ang nagpadala o kumuha ng pagkatao ni Tatay Digong at ni E.S. Medaldea galing Pilipinas. Yan ay voluntaryong ginawa ng Pilipinas. So malinaw po na talagang hindi nasunog ang proseso at tama na tawaging kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Dahil kung talagang yan po ay ginawa sa ngalan ng ICC, hindi naman po sasagot ng ganun ang ICC nung bayaran na ng Alright. gastusin para sa Tama ka paggamot dyan, ni Harry E.S. Roque. Medaldea. No? At bukod pa dyan, sabi nila, nagsalita raw ng minsan si Inday Sara na dapat siguro itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Alam niyo po, yan ay salitang politiko. That is farthest from the truth. Tatapatin ko po kayo. Ang punot dulo ngayon na hindi namin pagkakasunduan ni Inday Sara Duterte ay dahil siya ay napaka-by the book. Ayaw niyang lumabas doon sa nakasaad sa Rome Statute. Kung ano yung nasa Rome Statute, yun ang susundin niya. Kaya nga, ayaw mo nang i-considera ang iba pang mga legal na remedyo bukod pa sa Rome Statute dahil nakaharap nga tayo sa ICC. Nako, napakadami na po namin mga usapin tungkol dyan. Napakainit na usapin. Pero ako na po magpapatunay na kung gusto talagang ni Inday Sara na itakas si Tatay Digong, dati pa siguro niya ginawa yan. Ang katunayan, napaka-Girl Scout ni Inday Sara Duterte. As sa letra ng Rome Statute at kaya nga hinayaan niya na bagamat hindi makaturungan ang pagkakuha sa jurisdiksyon ng pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping, hinarap ng buong pamilya ang proseso sa ICC. Yan ba ang gawain ng isang tao na nais tumakas? Kakilala ko rin po si Tatay Digong, naging amo ko. Anong sinasabi niya sa akin? Pagdating dun sa mga usapin ng kuku, sabi niya kung gagawin ng militar yan, hayaan mo sila mamuno. Pero wala akong pakialam dyan, wala dapat pakialaman si Inday Sara Duterte dahil kami ay parehong abogado. Kinakailangan lahat ng gawain namin sang-ayon sa saligang batas. So ganyan din po ang pananaw ni Tatay Digong kung gusto niyang tumakas. Matagal na siyang tumakas. Pero dahil siya ay abogado, hinaharap niya fair and square ang proseso. Kaya sa tingin ko po, hindi makatarungan na ang basehan na gagamitan nila ay ang sentimiento ng isang anak na natural. Nagagalit sa proseso na ginamit para makuha ang pagkatao ng kanyang ama at natural. May halong galit sa kanyang mga salita na binibitawan. Tama po kayo, Harry Roque. Itong si VP Sara ay dumadaan dito sa pagiging by the book. Kasi nga po, dinadaan niya sa tama. Kasi nga po, tong mga ICC, baka makitaan na nakas nila si dating Pangulong Tatay Digong. Lalo magkanda loko-loko po ang kalagayan ni Tatay Digong dyan, di ba? Itong mga nasa administrasyon, bangag kasi sila, kaya tingin nila gagawin natin yung mga yan. Hindi naman natin gagawin yan. Hintayin na lang po natin na madaan dito sa tamang due process. Now, in any case, yung issue po ng tama ba kung may jurisdiction ng hukuman, sinabi ng hukuman, yan daw ay defiance sa hukuman. Dahil hindi nila kinikilala ang hukuman. Tama lang po yun. Dahil isa sa basehan na pinapadismiss ni Tatay Digong ang kaso niya ay dahil wala nga jurisdiction ng hukuman. Yan po ay isang purely legal issue. At sa katunayan, 7 buwan na hindi ko maintindihan bakit hindi pa maresolba ang purely legal issue on jurisdiction. Simple lang po yan. Sang-ayon ba sa Rome Statute? Meron ba o walang jurisdiction ang ICC? At hindi dapat pulaan ang pamilya at si Tatay Digong mismo kung sasabihin nila na walang jurisdiction ng hukuman dahil yan naman po ay isang legal na depensa sa ICC. Hindi po yan defiance gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng prosecution na mukha namang sinang-ayunan ng ICC mismo.
Yan po ay hindi tama dahil yan po isang legal defense, lack of jurisdiction, at dalawa po ang basihan. Bagamat iisa pa lang ang nailalabas ni Tatay Digong sa kanyang mga abogado, yung lack of jurisdiction dahil nga po hindi na miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute nang nasimulan ang proseso ng preliminary investigation. Nakasaad po uli sa Rome Statute na kung bibitiw isang bansa, ang korte ay mayroong 1 taon matapos ang pagbibitiw para simulan ang preliminary investigation. Pero sa Tama. pangalawang taon na po nasimulan ang preliminary investigation. So sa kontekstong ito, hindi dapat minasama ng hukuman yung pag-question ng jurisdiction ng sa jurisdiction ng ICC at hindi dapat na pati ang mga sinasabing pabiro ay gagawing katotohanan. Dahil yung actuation ni BP Sara na she is faithful to the letter of the Rome Statute, yan po'y patunay na walang iniisip na labag sa ICC Rome Statute itong si BP Sara. Gaya ni Tatay Digong, abogado rin po si Inday Sara Duterte. At kung siya ay magkakaroon ng kahit anong partisipasyon sa pagkatakas ni Tatay Digong, naku po, pwede siyang madisbar sa Pilipinas. At pwede talagang yan ay ma-impeach dahil hindi dapat na winawas to ang isang pagkakamali sa panibago na namang pagkakamali. Kaya nga po ang aking advice na tinawag na crazy scheme ay gamitin ang legal na proseso sa Netherlands para nga po itaguyod ang karapatan ng due process ni Tatay Digong sa harapan ng lokal na hukuman dito sa Netherlands. Dahil Netherlands naman po ang may obligasyon na itaguyod at protektahan ng karapatang pantao ni Tatay Digong habang siya ay nasa teritoryo ng Netherlands. Tama. Duda ko nga po, bagamat walang konfirmasyon na Netherlands ay isang bansa na tumanggap sa kanya kung magkakaroon ng interim release, tingin ko isa po doon ay Netherlands. At ang dahilan nga is alam nila, may pananagutan din sila sa pagkakakidnap kay Tatay Digong dahil siya ay nakakulong sa lupa ng Netherlands, sa kulungan na pinapatakbo ng Netherlands, tinanggap sa Netherlands na walang papel ng mga otoridad sa Netherlands, dinalas gamit ang ambulansyang Netherlands sa ospital na pinapatakbo ng Dutch government. So tingin ko, yan ang basihan kung bakit tinatanggap nila ang temporary or interim release ni Tatay Digong sa kanilang teritoryo. Maraming salamat po mga kababayan. Naglalambing lang po tayo. Baka wag nyo naman kalimutan i-share, like, at subscribe itong ating mga videos nang sa ganun napapanood ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po mga kababayan. News That Matter. God bless.